Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo! Muli po, isang mapagpalang pagbati ngayong umagang ito ng Huwebes. Ito po ang programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kasama pa rin po ang ating Global na Tayo team. Of course, sa ating Master Control, andyan si Sir Milo Jonella. And of course, sa ating Wirecast Hero, sa ating live audio streaming, si Leo. And of course, ang ating pong production people, the people behind the program, of course, si Miss Stephanie Vicente, ang ating executive producer. At of course, si Mr. Jerome Vicente, Mr. Jerome Toledo. Alright? Ayan. Of course, ako po inyong lingkod, Ray Sampang. Maulan pa rin dito sa inyong bansang inang bayang Pilipinas. Sa mga kababayan nating overseas Filipino workers, sa ating mga kababayang Pilipino, sa ating Filipino diaspora, saan man kayo panig ng mundo naroroon, anumang oras ninyo napapanood at napapakinggan itong ating programang Global na Tayo. Maulan pa rin dito sa Pilipinas as of today, Thursday, ganitong oras, halos alas 9:30, mag-aalas 10:30 na ng umaga, nakararanas pa rin tayo ng matinding buhos ng ulan. Sanhi po ito ng mga bagyo. Itong si Bagyong Dante at lalo tigit itong Bagyong Emong na kabubuo pa lamang. At meron pa tayong binabantayang isang lagay na sama ng panahon sa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Dahil dyan, napakarami pong buhos ng ulan sanhin ng habagat. Hinihila po ng dalawang bagyong ito yung habagat na nagdudulot ng matinding pagbuhos ng ulan. Kung di po ako nagkakamali, 5 hanggang 6 na araw na ito na nararanasan natin ang matinding buhos ng ulan. 5 hanggang 6 na araw na rin po tayo nakararanas ng matinding pagbaha sa iba't ibang panig ng National Capital Region, maging sa ating mga probinsya, sa ating mga rehiyon sa Northern Luzon, sa Visayas at maging nararamdaman din sa bahagi ng Mindanao. Kaya't patuloy po ang ating pagtutok dito. And actually, ang Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. po ay kagagaling lamang sa San Mateo, Rizal, dahil ang San Mateo nag-declare na po ng kanilang state of calamity. Dahil po sa nararanasang matinding epekto ng habagat at bagyo, matinding pagbaha. Hindi lamang po ang San Mateo sa may Rizal na nag-declare ng state of calamity. Maraming mga syudad na rin po ang nag-declare dito sa National Capital Region. For example, Quezon City. Ang Quezon City nag-declare na po ng state of calamity. Ang Maynila, nakaschedule na rin po mag-declare ng state of calamity. At ang iba pa, ang Bulacan ba, Step, nag-declare ng state of calamity ang Bulacan? Nag-declare na ba sila? Ang Bulacan, na? Okay, kasi ito si Step kasi taga Bulacan ito She should know better. Ayan, okay. And of course, sa probinsya, marami na rin pong nag-declare sa mga regions natin ng state of calamity. Kung isa-isahin ko po yan, napakarami yan. Pero just imagine yung lawak po ng perwisyo, ng dilubyo, ng epekto nitong dalawang bagyong ito si Dante at si Emong, at yung kanilang paghila ng habagat na nagdudulot po ng matinding pagbaha. Alright? At ang Pangulo po nakaschedule din na umattend sa isang briefing orientation sa ginagawa ngayon ng iba't ibang ahensya ng gobyerno upang tugunan ang mga pangangailangan ng ating mga kababayan na lubhang naapektuhan ng bagyo at ng habagat. Actually, sa ngayon po, canceled na po, nag-declare na po ang ating gobyerno sa pamamagitan ng DILG, Department of Interior and Local Government, sa maraming mga lugar dito po sa National Capital Region, maging sa ilang mga probinsya. Nag-declare na po sila ng walang pasok sa lahat ng mga paaralan, face-to-face classes, canceled na. Lalo na dito sa malaking bahagi ng Luzon, kabilang na dito sa National Capital Region. At gayon na rin ang pasok sa mga tanggapan ng gobyerno, sinuspend na rin po, particular dito sa Metro Manila at sa National Capital Region. Okay? So nakatutok po tayo dyan. Kasama rin, of course, ang pagtutok natin sa ginagawang special coverage, habagat special coverage ng Presidential Communications Office. Mamaya-maya hatid din po namin sa inyo yan at antabayanan ninyo ang mga aktibidad ng Pangulong Marcos Jr. Pero po sa ating programa, dito sa programang Global na Tayo, marami po tayong
makakapanayam ngayong umagang ito. Ano po? Lalo-lalo na yung naging pagtungo rin ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa Estados Unidos para sa kanyang official state visit. Ano ho? Yan. At katatapos kakauwi lang po niya kagabi, mga alas 10 ng gabi, nakauwi na po ang Pangulo galing sa Estados Unidos, concluding his official state visit sa Amerika. At ano bang pinag-usapan nila doon? Unang-una, ito pong kanyang push sa gobyerno ng Estados Unidos, lalo na kay US President Trump, na bawasan o di man tanggalin itong US tariff na ini-impose ng Amerika sa iba't ibang mga bansa, kabilang na po ang Pilipinas. Hindi lang po sa Pilipinas, kundi sa lahat ng mga bansa halos dito sa Southeast Asia, kasama ng Japan, South Korea, Taiwan, Vietnam, China lalo na, at Australia meron din. Maraming bansa ang sa Europa ganun din. Napakaraming mga bansa 'yan na papatawan ng taripa, at sa iba pang bansa. Ngayon, ano ang naging accomplishment ng Pangulo doon sa kanyang tariff talks with US President Donald Trump? Unang-una, yung pong naibaba niya ng 1 puntos yung i-impose na taripa ng Estados Unidos, dahil nauna na pong sinabi ng US government na mag-i-impose po ang US government ng 20% tariff sa Pilipinas. Okay? At effective po sana yan August 1. Pero yung naging pagtungo po ng Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos, na ibaba niya po ito sa 19%. 19%. From 20% naging 19%. Okay? Pero hindi lamang po yung pagbaba sa taripa ang na-achieve ng Pangulo, kundi yung patuloy at mas pinalakas na economic at maritime, maging military cooperation sa pagitan ng Estados Unidos at ng Pilipinas. And ang Estados Unidos po ay nagbibigay din, magbibigay din ng na tinatawag na assistance, ng tulong, okay, sa Pilipinas, okay? At magbibigay po ang Estados Unidos ng foreign assistance. Ngayon, bakit mahalaga ito? Mahalaga po ito kasi ito yung ginawa ng US President Donald Trump, itong announcement na ito ng pagbibigay ng foreign aid. Foreign aid na nagkakahalaga ng 3 billion piso grant sa Pilipinas. 3 billion ang iga-grant na foreign aid ng Estados Unidos sa Pilipinas. Itong ginawang ito ni US President Trump, binali niya yung kanyang mga unang kautusan o direktiba sa Estados Unidos na pagbibigay ng mga foreign aid sa iba't ibang mga bansa. Natatandaan po ninyo, marami siyang pinahintong mga foreign aid, kasama na yung mga aid na ibinibigay ng USAID, na napakalaking napakalaking organisasyon at naglalabas ng pondo para sa mga bansang nangangailangan ng assistance o financial support. Pero ito, sa naging pagtungo ng Pangulong Marcos Jr., binali niya yung kanyang mga naunang direktiba, kasi magbibigay po siya ng foreign aid sa Pilipinas worth 3 billion, alright? Para po mapalakas ang energy, maritime at economic programs po ng ating bansa. That's good. At syempre, in-announce po yan itong Miyerkules. In-announce po ni US President Donald Trump yan noong Miyerkules para po makatulong sa Pilipinas. Bukod pa sa pagbabawas ng 1% dito sa 20% na taripa na kanilang i-impose sa darating na August 1. Yan. At nakita po kasi ni US President Trump itong kahalagahan ng pagde-develop nito pong sa private sector, lalong-lalo na pagdating po dito sa itatayong Luzon Corridor. Ayan, yung Luzon Corridor na yan. At yan pong mga pondong ibibigay po ng Estados Unidos, yung foreign aid na yan, ay siyempre, bukod po sa mga nabanggit natin kanina, maritime, energy, ito rin po ay layon, sabi ni US President Trump, layon nito na suportahan ang investment sa areas ng transportasyon, logistics, enerhiya, semiconductor, at umaasa na makapagbibigay ito ng mas maraming trabaho para sa ating bansa. At para dyan, mamaya later on sa ating programa, makakapanayam natin si Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist. Ano bang ibig sabihin nito? Will the
decrease in 1%, meaning from 20% naging 19%. Ano ba epekto nito? May epekto ba ito? 1%? Kasi marami tayong narinig ng mga kuro-kuro, mga komento na 1% lang ang ibinawas. Pero parang napakalaki naman ng concession na binigay ng Pilipinas sa Amerika pagdating sa mga trade agreements. Dahil meron tayong tinatawag na open market. At meron pang sinasabi na magpapatupad ng zero tariff sa ilang mga produkto na nanggagaling sa Amerika. So, ito ba ay beneficial? Ito ba ay may positive na advantage sa atin, sa Pilipinas? Itong 19% na ito from 20% at itong mga financial aid na ibibigay ng Estados Unidos sa Pilipinas. Yan po, makakasama natin dyan later on si Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian economist. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa sitwasyon ng pagbaha, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa flood warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang flood warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa flood warning ngunit nakararanas ng pagbaha, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd Order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo dito pa rin sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Kami po ay inyong nasusubaybayan live sa pamamagitan po ng ating Facebook Broadcast Live. Sa inyo pong mga Facebook browser, i-type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service. And of course, gayon din po sa inyong mga YouTube. Available din po kami sa YouTube. Sa inyo pong YouTube browser, type nyo lamang Radyo Pilipinas World Service para sa ating YouTube channel. And of course, para sa ating real-time, on-time, real-time broadcast, audio broadcast, kami po ay napapakinggan sa ating live audio streaming. Sa inyo pong mga cellphone, kung kayo ay merong smartphone, punta lang po kayo sa Google Play. Kung kayo naman ay may iPhone, punta lamang po kayo sa App Store. At i-browse nyo lang po doon, eBox, PBS Audio Receiver. eBox, PBS Audio Receiver, E as in elephant, V as in victory, O as in October, X as in Xerox, and then PBS Audio Receiver app. At kapag na-download nyo na po yan, itap nyo lang. At makikita nyo na sa inyong mga cellphone, sa inyong mga laptop, sa inyong mga desktop, ang mga himpilan sa ilalim ng Presidential Broadcast Service. Isa na po doon ang Radyo Pilipinas World Service. Itap nyo lang yon at mapapakinggan nyo na po ang ating mga programa. Kami po ay nagsisimulang mag-broadcast alas 7 ng umaga at nagtatapos the next day, mga alas 2 hanggang alas 3 ng madaling araw kami nagtatapos. So, saan man kayo panig ng mundo naroon, ano man ang inyong time zone, kapag tumutok kayo sa ating live audio streaming, mapapakinggan po ninyo ang mga programa dito sa Pilipinas, hatid sa inyo ng Radyo Pilipinas World Service. So please, aming pong suyo sa inyo, paki-like, share, follow, and subscribe ang ating mga social media platforms dito sa Radyo Pilipinas World Service. So, okay. And of course, nakatutok pa rin tayo dito sa activity ng ating Pangulong Marcos Jr. Inaantabayan na natin yan. But, of course, bukod po sa ating panayam kay Dr. Michael Batu, ang ating Filipino-Canadian
economist, umaasa rin tayo na makakapanayam natin ang Republic of Korea Embassy dito sa Pilipinas sa pangunguna of course ng kanilang ambassador, walang iba kundi si Ambassador Lee Sang-hwa. Bakit natin siya makakausap? Dahil ang Republic of Korea, lalo na dito sa kanilang embassy dito sa Pilipinas, ay nakatakda pong magbigay ng tulong, aid, support o humanitarian support sa Philippine government sa pamamagitan ng pagbibigay ng mahigit sa 2,000 metriko tonelada ng bigas sa Pilipinas para makatulong sa ating bansa na tumugon sa tinatawag na sa issue ng food security at disaster response. Napakahalaga po ng hakbang na yan ng Republic of Korean government para po makatulong sa atin, lalo-lalo na sa mga panahon ngayon na tayo nakararanas ng mga sunod-sunod na masama ng lagay ng panahon, bagyo, habagat, pagbaha, pagkasira po ng ating agrikultura, pagkasira ng ating infrastruktura. Pero pagpapakita lamang po ito ng Republic of Korea ng matinding o mahigpit o mainit na relasyon, lalo-lalo na pagdating sa bilateral, sa diplomatic at bilateral relationship ng bansang Republic of Korea sa Pilipinas. Sinantabayanan din po natin yan. Hopefully, makasama rin natin sila sa ating programa ngayong umagang ito ng Huwebes. Alright? Sige, maraming salamat po. And of course, dito sa mga alam kong maraming tumutok dito sa ating naging panayam kay OWA Administrator Patricia Yvonne Kaunan. Dito pa rin sa ating programa. Ito'y tungkol dito sa paghahanda o pagbibigay ng tulong ng OWA sa pamilya ng ating mga overseas Filipino workers na naapektuhan at patuloy na naapektuhan ng bagyong Krising. Ngayon, ito naman bagyong Dante, itong isa, yung mas malapit, si bagyong Emong, at itong paghila ng matinding habagat dito sa ating bansa. Alright? Naintindihan po namin ang inyong mga saloobin. Huwag po kayong mag-alala. We are trying our best. Kinokolate lang namin ng mga tamang impormasyon at dokumento para po ma-present namin ito sa OWA sa susunod naming pakikipagtalakayan sa kanila at ma-erase namin itong mga isyong ito sa Overseas Workers Welfare Administration at with the hopes na makatulong po kami sa inyo. Alright. Sige. Art, sa puntong ito ng ating programa, nasa linya na po natin ang komunikasyon ng ating Filipino-Canadian economist, walang iba kundi si Dr. Michael Batu. Magandang umaga po mula dito sa Pilipinas, Dr. Batu. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Good morning sa iyo, Ray, at good morning po sa ating mga kababayan. Sana po ay nasa ligtas po kayo ngayon. Maulan at mabagyong araw. Sana po umalis na itong bagyo sa ating bansa. Actually, 5 to 6 days na yata kaming hindi tinatantanan nitong bagyong ito. Bagyong Dante, medyo malayo-layo. Pero itong bagyong Emong, ito yung may malapit-lapit sa atin dito sa Northern Luzon, Dr. Batu, plus yung habagat. Marami na tayong mga syudad dito sa National Capital Region ang nag-declare na ng state of calamity, maging dito sa ating mga probinsya sa Northern Luzon. Pero of course, ang amin pong itinawag sa inyo for today, of course, kasi kararating lang kagabi ni Pangulong Marcos Jr. from his official visit sa Estados Unidos sa kanyang pakikipag-usap kay US President Donald Trump in regards to the tariff and other bilateral trade agreements. Pero ang talagang tinutukan po ng ating mga kababayan, lalo na ang inyong lingkod, yung 1% decrease dito sa 20%, supposed to be 20% na tariff na i-impose ng US come August 1. So after ng kanilang talks, naging 19% na ito. Did you expected this? Kasi nung huli natin pag-uusap, I think you mentioned ang expectation ninyo. Well, expectation lang naman is 10%. Pero mukhang 1% lang ang binawas. Will this have an effect, itong 1% na ito? Is this advantageous or disadvantageous sa part ng Pilipinas? So dapat nating tingnan to, Ray, sa broader context, itong naging agreement, itong deal na ito. Bagamat pagkakalam ko, Ray, hindi pa ito pinal. Siyempre may mga dadaanan pa itong mga proseso bago ito maging pinal. Inaasahan ko na bumaba yung reciprocal tariffs.
No, in fact, tama ka rin, no? Sabi ko nga maganda sana kung nasa 10% ang maging reciprocal tariff. Mhm. Pero ang nakita natin ay bumaba ito from 20 to 19. Mhm. Syempre, nung pinapanood ko ito, ako'y medyo nadismaya rin sa Estados Unidos. Mhm. Siyempre kasi, mas mag-iigi sana kung mas mababa doon yung nakuha natin. Mhm. Pero tinignan ko rin sa mga ibang mga bansa, Ray. No? So halimbawa, sa kaso ng Indonesia, yung kanilang reciprocal tariff mula 32 na ibaba ng 19. Mhm. Sa kaso naman ng Japan, from 24 na ibaba ng 15. Mhm. Sa kaso ng Vietnam, from 46 to 20. Mhm. Kung ikukumpara niyo po yung Pilipinas dun sa paumpisa ng mga reciprocal tariff, mababa na po kasi yung reciprocal tariff natin Okay. nung umpisa pa lang. Mhm. So, kung ikukumpara po ninyo 20%, di po ba? Yes. Yung Vietnam, 46 na mataas. Mhm. So, kung susumahin po natin, no, mukhang itong si Donald Trump, nilagay niya yung mga numero sa mga around 20%, malapit sa 20. Mhm. So, maigi na rin na nakakuha tayo ng reduction, but I think it could have been much better, no, kung mas malaki pa yung makukuha natin na reduction in reciprocal tariffs. Now, Mhm. doon sa tanong mo kung advantageous pa ito. So, in any tariff, no, in any form of protectionist policy, merong mga winners at saka meron din losers dyan, Ray. So, hindi win-win yan. Merong maapektuhan dyan at merong mga makikinabang. Mhm. So, halimbawa, dahil zero tariff yung nakuha natin, di ba, mula sa mga ini-import na galing US. Di ba, zero tariff yung imports natin mula sa kanila. Mhm. Tayo naman, pag nag-export, magbabayad ng 19% na taripa. Okay. Di ba? So, ganun yung naging deal, ano? Mhm. So, yung mga ini-import natin mula sa Estados Unidos ay magiging mas mura. No? Kasi nga, naging zero na yung taripa, no? Sa mga papasok na mga produkto, mga merchandise goods na galing sa Estados Unidos. So, halimbawa nito, Ray, sa kaso ng mga gamot. Okay. Maraming mga gamot na iniinom ng ating mga kababayan, halimbawa mga maintenance, yan ay meron dyan mga ini-import natin galing sa Estados Unidos. So, malamang sa malamang, medyo magmumura yan ng bahagya kasi nga, zero tariff papasok sa Pilipinas. Hindi tayo naniningil ng taripa sa mga pumapasok ng mga medisina, ng mga prescription drugs, nanggaling sa US. Kabila na rin, Ray, yung mga iba pang mga produkto na inaangkat natin. Alright. Yan yung isa sa halimbawa na mga advantage na dyan sa deal na yan. Pero yun namang disadvantage, Ray, is halimbawa yung mga papasok na mas murang agricultural products. Hindi ba? So pag papasok yung mas murang agricultural products, gaya halimbawa ng produktong itong mga karne at mga manok halimbawa. No? So makikinabang dyan ang mga consumers natin. Kasi ang mga consumers, they will be able to buy cheaper meat. Yes. Pero syempre, ang maaapektuhan naman dyan, Ray, yun namang ating mga local hog raisers, Yes. at saka yung ating mga local na mga nagre-raise ng mga chicken. So, ang dapat tingnan din dyan ng ating gobyerno is kung paano mabibigyan sila ng sapat na tulong din yung sa mga maaapektuhan dahil nga dyan sa trade deal na ito. Pero tandaan din natin, Ray, no, na hindi pa ito pinal, may mga proseso pa itong pagdadaanan. So when you say hindi pa ito final, Professor Dr. Batu, ibig sabihin hanggang August 1 pwede pang magbago ang lahat ng ito. Itong 19% ito, although naglabas na ng statement dito si US President Trump na 19% from 20%, pwede pa rin itong magbago? Oo, Ray. In fact, even after August, pwede pa rin magbago yan. Kasi yan ay nakadepende yan. Binanggit na rin mismo ni Pangulong Trump yung amount ng taripa nagdedepende sa relasyon ng dalawang bansa. Hindi ba? So, kung halimbawa maganda yung magiging relasyon natin sa darating ng mga buwan, darating ng mga taon, may babago pa, no, yung amount din ng taripa. In fact, di ba nga rin, nagsimula tayo sa 20, tapos na ibabayan to 17, di ba? Tapos naging 19. So, nag-iiba-iba yung numbers, no? So, hindi malabo na sa mga darating na panahon, depende sa ating relasyon with the United States, magbabago yung mga numero na yan. And it also highlights yung unpredictability rin ni Donald Trump. Kasi kay Donald Trump yan Tsaka, hindi lang naman Pilipinas ang
ang subject dito sa uncertainty nitong mga taripa, no? Buong mundo ito rin, in fact, nagbigay nga ng deadline si Donald Trump ng August 1 para makipag-usap sa kanya, di ba? So hindi lang po Pilipinas ang naapektuhan nito. Okay. Alright. Pero kanina nabanggit nyo nga Dr. Batu, merong mga ilang produkto na manggagaling sa Estados Unidos na magkakaroon ng zero tariff, walang zero. Tama, walang tariff. And I think isa rin dito bukod doon sa mga nabanggit po ninyo. I think the President Marcos was quoted as saying na baka pati yung mga automobiles, mga vehicles na gagaling sa US hindi na rin papatawan ng taripa. Isa yun sa mga pinag-aaralan. Pero syempre, ang pinaka-concern ng mga kababayan natin dito yung mga agricultural products, yung pang araw-araw na commodity na kanilang binibili. Lalo na sa ating mga, sabi nyo nga, mga local producers natin, lalo na sa agrikultura. Kung may mga produce na ganito manggagaling sa Estados Unidos na zero tariff, lalong lalaki ang kompetensya sa ating mga local producers. What do you think, as an economist, what do you think must the Philippines do para ma-offset ito? Dahil sigurado magre-reklamo ang ating mga local producers sa agriculture side. Maski sa manufacturing, I think, magkakaroon din ng problema, mababawasan din yung kanilang, yung mga taripa, yung mga manufacturing items na manggagaling sa Estados Unidos. Malaki rin ang ibabawas. I think from 7%, bumaba na lang ito sa 3%. So, what do you think must the Philippines do to address this just in case na maramdaman na nitong ating agriculture sector at manufacturing sector itong kurot na ito? Sasabihin kasi talaga namang may kurot ito pag pumasok na ito. What do you think the Philippines must do to assist itong mga sectors na tatamaan? So there are several policy measures that can be taken, Ray. First is pwedeng tulungan ng gobyerno through the DTI, for example, yung mga producers to find other markets. Diba? So halimbawa, kung sa Estados Unidos merong reciprocal tariff, so medyo bababa yung demand mula sa Estados Unidos for their products, pwedeng tulungan ito ng gobyerno para tulungan sila, yung mga ating mga domestic, mga local producers na makahanap ng ibang markets na pwede na kung saan doon nila ibenta yung kanilang mga produkto. So imbis na papuntang US, madadivert sa ibang mga bansa. So pwedeng gawin yan ng ating gobyerno, tulungan sila. Ikalawa is yun yung, by the way, yung una ko nabanggit, Ray, yun yung pinaka short term na pwede nating gawin kaagad. Alright. Ikalawa, medyo matatagalan to, is to improve the competitiveness ng mga sektor na matatamaan. Now, improving competitiveness rate, it doesn't happen overnight. That requires a lot of investment, whether that's private or public investment, para ma-enhance yung competitiveness ng mga sektor. So, bagamat ang matagalan solution yan, pero sabi ko nga kanina, may short term naman sa solution na pwedeng gawin kaagad. Ngayon, dun sa mga kababayan natin na talagang nahihirapan, baka po pwedeng i-expand din yung mga ayuda din dun sa mga matatamaan. So, halimbawa, sa agriculture, alam naman natin, Ray, nasa sektor ng agrikultura, marami tayong mga kababayan mahihirap na nasa sektor na yan. That's true. Baka po pwedeng mai-expand yung ating current na mga programa para mabigyan kagad sila ng tulong just in case na maapektuhan sila ng mga murang produkto na manggagaling sa Estados Unidos at zero tariff pa. Alright. So, can we say na yung pagpunta ni Pangulong Marcos Jr. sa Estados Unidos, pakikipag-usap niya kay US President Trump, pakikipag-usap niya kay Marco Rubio, kay Hegseth, at pagsisecure ng iba pang mga bilateral agreements. By all measure, do you think, as an economist, by all measure, do you think it achieved a positive output para sa Pilipinas? What I can say, Ray, is na-reinforce nito yung gusto ng ating Pangulo na maging mas malapit tayo sa Estados Unidos. So that yung kanyang pagbisita, yung meeting niya sa White House with Donald Trump, yung pagpunta niya sa Pentagon, nakausap niya si Secretary Hegseth at si Secretary Rubio sa Department of State. In so far as building very close relationship between the two countries, I think kung yun yung objective, it was met, na-achieve yun, yung objective na yun. Now, in so far as getting a better trade deal, I think it needs some work pa. So, meron pang mga work na gagawin dyan
para baka sa mga darating na panahon mas makakuha pa tayo ng mas maganda pang trade deal. No? Kagaya halimbawa sa kaso ng Japan, no? Japan was able to get a better deal. Indonesia in some ways they were. No? So kumbaga, hindi pa naman huli ang lahat, Ray. No? Okay. Kumbaga this is not a set in stone. Banggit ko nga kanina that these numbers can change depending on the relationship between the two countries. No? So ang kinakailangan dito, Ray, is tuloy-tuloy na engagement. No? Continuous engagement ng ating mga representatives natin, no? Continuous nilang i-engage itong mga tao ni Donald Trump para sa darating na mga panahon mas makakuha tayo ng mas magandang deal. Idagdag ko na rin, Ray, no, yung mga pledges na nakuha ng ating pangulo do sa kanyang pagbisita, no, hopefully sa mga darating na panahon magbubunga yung mga pledges na yun. Kasi alam naman din natin, Ray, na ang mga pledges hindi naman yan nangyayari overnight, diba? So it takes time for these pledges na parang prutas yan, Ray, antayin mo yung mahinog. Kasi hindi naman nahihinog ng overnight lang, so it will take some time. Alright. Speaking of that, Professor Batu, mukhang itong si US President Donald Trump, mukhang binali niya yung kanyang unang mga direktiba na tigilan o bawasan yung pagbibigay ng mga foreign aid sa iba't ibang mga bansa through different US agencies tulad ng USAID. Kasi ito pa lang si US President Donald Trump, nitong Wednesday, oras sa Estados Unidos, inanunsyo niya na magka-grant siya ng I think 3 billion para sa Pilipinas, in terms of foreign aid para mapalakas daw po ang sektor ng maritime growth, energy sector, maging manufacturing, lalo na sa semiconductor. Ito po bang ginawang ito ni US President Donald Trump says something about the bilateral relations, lalo na sa negotiation skills ni Pangulong Marcos Jr., na bagamat 1% lang yung nakuha natin, pero meron naman tayo, tulad na nabagit yung pledges at itong announcement na ito ni US President Trump na 3 billion para sa Pilipinas. Alam mo, Ray, this is a positive development. Kasi alam mo, sa kaso ng Estados Unidos sa ngayon, binabawasan na nila yung kanilang yung mga foreign aid na sinasabi natin. Talagang ang ginawa ni Donald Trump dyan, talagang in-slash niya yung mga budget, no, na mga napupunta sa mga aid, no, kagaya mga pupunta sa Africa, sa mga ibang bansa sa Asia at sa South America. No? Kaya itong pag-anunsyo na ito, no, this is a welcome development for us. No? This is a positive development, no? Considering that sa mga ibang bansa ina-slash pa nga. No? Yes. So kumbaga, why we are not successful, for example, in having a better deal, no, in other areas, sa ibang areas naman nakakuha tayo, no, ng positibong outcome. So, kumbaga, pag susumahin mo yan, makikita natin na it balances it out. So, kumbaga, hindi natin masasabi din na hindi naging successful, no, yung pagbiyahe ng ating Pangulo. In fact, marami rin siyang mga nakuhang positibo para sa ating bansa. Kabilang na yan, yung mga commitment, no, na galing sa Estados Unidos, itong mga investment pledges. So, even the reduction in tariff, significant na rin yun. Tama yung sinabi rin ng Pangulo natin, na that is a significant. Kasi considering nabanggit ko nga kanina rin, no, sa mga ibang bansa, mataas na yung taripa na pinanggagaling. Yes. So sa atin, we were able to get a reduction instead of an increase. Kasi in fact, pwede pa nga mag-increase yun eh. So the fact na nakakuha tayo ng reduction, even maliit, but that is also a welcome development. At ang importante ron, tulad ng sinabi mo, Dr. Batu, it's not set in stone, no? Pwede pa yang magbago from now until August 1, and even after August 1, depende nga sa magiging kalalabasan nitong tariff na ito, nitong trade agreements na ito, baka bumaba pa. Pero before I let you go, Dr. Batu, gusto ko lang maintindihan, probably para sa kapakanan ng mga nakikinig sa atin. Itong open market na sinabi rin ni US President Trump at ng Pangulo Marcos Jr. dito sa kanilang pag-uusap na the Philippines will be an open market. Pag sinabi nating open market, what does it mean, yung open market? Well, we have to be careful rin dun sa binanggit na yan na term na open market, no? Kasi ang pakahulugan niyan kagad sa unang
unang pass. Yes. Unang pasa na nadinig mo is para bang open to both sides. Mhm. Di ba? So walang trade barriers on both sides, open na nga, di ba? Mhm. Pero yung naging outcome nung negotiations Mhm. was magbabayad tayo ng taripa ng 19% sa mga ini-export natin sa US, and yet yung mga ini-import natin galing US, zero tariff. Mhm. So sa punto de vista ng Estados Unidos, that is an open market. Mhm. Hindi ba? Open tayo sa kanila kasi nga zero. Yung trade barrier natin, inalis natin. Mhm. Di ba? So siniro natin, di ba? Mhm. So yung words na yan na open market, that is from the point of view of the United States. Alright. In fact, the one who said that was none other than the President of the United States, Donald Trump. Yeah. Diba? So sinabi open market. Mhm. So sa punto de vista nila yon. Ano? Mhm. Pero ultimately, Ray, kasi isa sa mga goal ng ating mga negotiator sa pagkakaalam ko is to have a free trade agreement with the United Yes. States. Oo. Pagka meron tayong free trade agreement with the United States, wala nang trade barrier. So, 0-0 yun. 0 sa atin, 0 sa kanila. Okay. Yun yung truly open market. That's the true open market Mhm. when we have a free trade agreement. Kaya nga, so even after August 1, ang Pwede pang aking suhestyon sa ating mga negotiator, sa ating gobyerno, is patuloy lang i-engage Mhm. yung Estados Unidos. No? Continuous engagement hanggang ma-achieve natin yung free trade agreement na yan. Posible po yan na mangyari. Kailangan lang po pagsipagan at pagpaguran Mhm. at pag-ibayuhin. No? Continuous engagement po ang dapat na ginagawa nila dyan. Naniniwala ba kayo, Dr. Batu, doon sa sinabi ni President Trump na si President Marcos Jr. daw po ay isang serious at isang tough negotiator? Mm-mm. Well, mahirap din kasi yung sitwasyon na natin, ano? Na kumbaga, tayo kasi, Ray, meron tayong trade surplus with the United States. Mhm. So we are exporting more, than what we are importing. And of course, on the other side, sa United States naman, they have a trade imbalance sa atin. They have a trade deficit. Mhm. Yun nga yung nirereklamo ni Donald Trump, di ba, Yes, na oo. the Americans are importing more than what they They're are exporting to the exporting. Philippines, di ba? So, yun yung pinanggagalingan natin, na kumbaga that is the context. So, going into this negotiation, and also given the geopolitical tension that is happening in the West Philippine Sea, yung continuous threats sa ating soberanya, at yung mga headwinds, yung global headwinds na na-experience ng ating bansa. So the president is coming into Washington with all of this with him, di ba? So, and the fact that he left the White House with the reduction in tariff, Mhm. and at the same time was able to get commitments from the United States, speaks to his negotiation skill. No? So, kumbaga, meron din naman tayong nakuha kahit papaano. Yes. No? So, kumbaga, tsaka alam mo kasi, si Donald Trump din, may pagkabulero din kasi yan, si Donald Trump. Yes. So, I mean, the president could be a tough negotiator. Of course, nire-enforce lang niya yun. No? Siyempre, in front of the camera, he said, he's a tough Yes, negotiator. So, I mean, given the outcome of the negotiation and where we are coming from, so I think it was an accurate description of what has happened. All right. With that, Dr. Batu, as usual, our great appreciation sa oras na pinagkakaloob mo sa amin. Hindi mo kami hinihindian sa tuwing kami nagre-request sa iyo ng panayam, sapagkat alam mo naman na napakahalaga ng mga insights mo, ng mga opinions mo, especially ng mga data na pinagkakaloob mo sa ating mga kababayan dito sa ating programa. Hindi namin alaman kung paano kami magpapasalamat sa iyo, pero thank you very much, Dr. Batu, and sana wag kang magbago at lagi mo ka sana kami suportahan dito sa ating programa. Maraming salamat, Dr. Batu. Thanks for having me, Ray. Stay safe po sa ating lahat. Ang ating Filipino-Canadian economist, Dr. Michael Batu. Totoo po yung sinabi ko. Minsan hindi ako nakarinig yata ng paghindi dyan kay Dr. Michael Batu. Yung kanyang public service sa pagbibigay ng impormasyon, paliwanag bilang isang economist dito sa mga hinaharap natin, mga pagsubok sa ating ekonomiya at sa mga developments, sa mga bilateral agreements, maging sa mga state visit ng Pangulong Marcos Jr., lalo na kung ito'y may kinalaman sa ekonomiya ng Pilipinas. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala.
Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. This is a public service announcement. VOG. Ito ay isang uri ng air pollution na galing sa pulkan. Ito ay nagtataglay ng sulfur dioxide na kapag nalanghap ay maaaring magdulot ng pag-ubo, hirap sa paghinga, pangangati ng lalamunan, paninikip ng dibdib at iritasyon sa mata. Mapanganib ito para sa mga taong may hika, sakit sa baga, sakit sa puso, matatanda, buntis at mga bata. Anong mga dapat gawin kapag may VOG? Iwasan ang outdoor activities. Kung kinakailangan lumabas ng bahay, magsuot ng N95 face mask. Kung may iritasyon sa mata, dahan-dahang banlawan ng mata gamit ang malinis na tubig. Dalasan ang pag-inom ng tubig kung sakaling makaranas ng paninikip ng dibdib o hirap sa paghinga. At kung patuloy na mahirapan sa paghinga, dalhin ang pasyente sa paggamutan. Maging alerto at ingatan ang sarili mula sa panganib na hatid ng VOG. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order number 37 series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning, ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Alright, kayo po'y patuloy na sumusubaybay dito pa rin sa ating programang Global na Tayo. Ako pa rin ang inyong lingkod, Ray Sampang. Kami po'y inyong subaybayan sa ating Facebook Broadcast Live sa pamamagitan po ng pag-follow sa ating Facebook page, Radyo Pilipinas World Service. Ganyan rin po sa ating YouTube channel, sa inyo pong mga YouTube browser. Type niyo lamang Radyo Pilipinas World Service. Please subscribe to our YouTube channel. And of course, sa ating live audio streaming para sa ating on-time, real-time broadcast ng ating mga programa dito sa Radyo Pilipinas World Service. Kanina lamang nakapanayam natin ang ating Filipino-Canadian economist Dr. Michael Batu. Samantala, sa puntong ito, tatanggap tayo ng report mula dito sa may bahagi ng Northern Luzon, particular dito sa lalawigan o probinsya ng Lawag. Yan, alamin natin ang mga sitwasyon doon, alamin natin ang kalalagayan naman ng ating mga kababayan doon sa bahagi ng Lawag. At of course, umaasa tayo na magkakaroon din tayo ng ilang mga pag-uulat mula sa iba't ibang bahagi ng ating bansa, particular dito sa Northern Luzon, kung saan dito ngayon, talagang nagpaparamdam itong bagyong si Emong. Alright, nasa linya na natin ang komunikasyon ang ating kasama
Senior Correspondent mula sa Radyo Pilipinas Lawag, si Jude Pitpitan. Bureau of Fire Protection, Ilocos Norte, naka-red alert status pa rin dahil sa masamang lagay ng panahon. Ang report mula kay Jude Pitpitan. Okay, Jude Pitpitan, go ahead. Ray, Yes, go ahead, Jude. Go ahead. kahit pa maganda ang panahon sa Ilocos Norte ngayon, hindi pa pakampante ang Bureau of Fire Protection. Ito ay dahil sa paminsan-minsan lang nasisilayan ang haring araw. Ngunit may kalat na ulan pa rin dito sa lalawigan. Sinabi ni BFP Provincial Director Superintendent Roxanne Parado na nakataas pa rin ang red alert status ng ahensya at nasa mahigit 400 na bumbero ang nakadeploy ngayon. Abala ang mga ito sa pagmonitor ng mga daluyan ng tubig at pag-iikot ng mga fire trucks upang paalalahanan ang mga tao ukol sa posibilidad na bumalik sa extreme northern Luzon ang bagyong Emong, pati na rin ang mga mahalagang gawin tuwing mataas ang baha. Kaugnay niyan, nakapwesto rin ang mga rescue vehicles sa Kapitolyo ng Lalawigan maging sa mga lokal na pamahalaan. Maalala na kabilang sa mga sinuspend ang pasok sa pamahalaan at klases sa paaralan ang Ilocos Norte ng Malacanang dahil sa sama ng panahon. Ayon naman sa pinakahuling ulat ng DOST Pag-asa, nasa signal number 2 pa rin ang lalawigan ng Ilocos Norte. Jude. Ray, Yes, okay. So sa ngayon, kamusta ang lagay ng panahon dyan sa Lawag? oo. Dito sa Lawag, Ray, talagang paminsan-minsan nga ay nakikita natin si Haring Araw, naka-smile. Oo, nakasmile ha. Okay. Oo, Alright. pero sa ibang parte ng lalawigan, especially sa southern part, makikita natin na talagang medyo maulap pa rin yung kalangitan at hindi parang nagbabadya pa rin yung masamang panahon. So as we speak ngayon, habang nagre-report ka, Jude, nasa signal number 2 pa rin ang lalawigan. Yes po, wala pa pong anunsyo ang DOST Pag-asa maging ang Kapitolyo na bumaba yung typhoon or yung tropical cyclone signal number sa lalawigan ng Ilocos Norte. So, signal number 2 pa rin. Yun. Ray. Okay, yan eh dahil sa bagyong Emong na yan eh, no? Jude? Opo. Opo, bagyong Emong. Itong nararamdaman natin ngayon. Sana hindi magkatotoo yung forecast na parang, di ba dalawa kasing bagyo itong nasa Pilipinas. Si Dante at si Emong. Parang maghihilahan sila. Yung tinatawag Kaya na there is Jude. a possibility na sa extreme northern Luzon ay pwedeng bumalik si Emong. Nako. Ray. Okay, sige. Kasi maghihilan yung tinatawag na Fujiwara effect. Sabi nga ng Pag-asa. Exactly. Yan, okay. So pag nagkahilahan sila, ibig sabihin babalik si Emong o si Dante? Si Emong po ang nasabi ni Ma'am Roxanne Parado kanina as per advisory coming from DOST Pag-asa po. Parang aatras siya, ganun, babalik siya, mag-U-turn siya. Nako, Tama ka dyan, Ray. Okay. So, sa ngayon, meron pa ba tayong sa pagkakaalam ninyo, lalo na sa ating himpilang Radyo Pilipinas Lawag, kung meron pa tayong mga evacuation centers na nakatayo, nakaset up? Opo, as to the evacuation setup, Ray, nakahanda yan kahit pa noong bagyong Bising. From onset ng mga bagyo dito sa Pilipinas, talagang nakahanda na po yung mga evacuation areas po natin. Ang maganda niyan, Ray, nagamit lang to noong bagyong Krising. Accordingly, 80 families o mahigit 200 na pamilya yung na-evacuate, pero Sunday, sa weekend, umuwi rin sila. Ray. Ayun. Okay. Alright. Pero hindi pa ina-advise na ba ng local government at ng local RRMO, NDRMO na magsiuwian na yung mga kababayan natin, yung mga nasa evacuation centers? Pinapayagan na bang umuwi sa kanilang mga tahanan? Naku, Ray, as of the moment, wala pang advisory or wala pang ibinilin ang ating pamahalaan na mag-evacuate. Kaya yung paalala ng LGUs
ng mga DRRM councils maging alerto sa mga anunsyo para kapag mayroon mang preventive evacuation na isasagawa, makapag-evacuate agad itong mga kababayan natin dito sa Ilocos Norte. I hope not, no? Kasi alam naman natin na sana hindi magkatotoo yung advisory ng DOST Pag-asa, yung possibility na bumalik si Emong dito sa extreme northern Luzon para naman hindi mahirapan yung ating mga kababayan. Yes, totoo yan. Totoo yan. Well, pero bago ko bitawan, kamusta naman ang ating mga kasamahan sa Radyo Pilipinas Lawag? I hope you're all fine. Lahat kayo safe, pati ang inyong mga pamilya at mga mahal sa buhay. Nako, Ray. Okay naman. Fortunately, okay naman yung mga pamilya namin. Nasa maayos namang kalagayan. Yung station lang, yung pinangangambahan lang namin. Alright, Kasi there alam are ko, times kapag malakas yung ulan, there are times na nababaha yung sa harapan ng station natin. Kaya naman closely coordinated tayo sa DRRM just in case na magpa-rescue, mare-rescue tayo agad. Pero up and running naman ang ating himpilan dyan sa Lawag. Up and running, siyempre. Yan, okay. Sige. Salamat, Jude Pitpitan, sa oras sa pinagkalupot na sa iyong mga report. Mag-ingat kayo dyan sa Lawag. Salamat po. Manipod iti Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Lawag, Jude Pitpitan, para iti Radyo Pilipinas World Service. Ang ating pong kasamahan, senior correspondent mula po sa Radyo Pilipinas Lawag, Jude Pitpitan. Magbabalik po ang inyong programa makalipas lamang ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, 738. Paliwanag mo sa tao na hindi totoo yan. Dahil ang totoo, yung totoo ang dapat ninyong malaman. Nagkalat sa internet ang fake news Ang o ginagawa mali ng at fake news, tinatakot niyo yung tao. what they are doing is creating panic. We say no. Yung pagkalat ng fake news. And some of it's dangerous. Sana iwasan po natin pag-spread ng fake news. At di magpapakalat ng disinformation at misinformation ang kasulukuyang administrasyon. Stop telling us fake news because you're wrong. Para sa totoo at mapagkakatiwalaang mga balita at impormasyon, Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. PCO, Meta at Google magtutulungan para disinformation at misinformation ay mapigilan. Hindi po natin lalabanan mag-isa ng gobyerno ang misinformation campaigns na ginagawa po ngayon. Kailangan po talaga natin makipag-ugnayan at mag-cooperate sa mga platforms mismo kung saan umiikot ang mismong fake news. Ayon kay PCO Undersecretary Emerald Ann Ridao,
Seryoso ang pamahalaan sa paglaban sa fake news dahil walang pinipiling edad ang biktima nito. In addition to our campus caravan at the Unicom na pang gobyerno lamang or pang estudyante lamang, we will form na po talaga a group para makipag-usap po sa isa't isa. We can learn from each other about the different ways we are fighting disinformation, and we hope in a year na makapag-form na po talaga kami ng mas formal na policy or pag-usap na po kami sa Kongreso para maumpisahan ang legislation against the publication of misinformation and disinformation. Together, let's fight disinformation and misinformation. This is a public service announcement Public service announcement. from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Kayo po ay patuloy na sumusubaybay sa ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po inyong lingkod, Ray Sampang. Of course, nasa linya na po natin ang komunikasyon. Ang isa sa maituturing kong isa sa mga pinakamahalagang ahensya ngayon ng gobyerno, hindi lang ngayon, kundi sa araw-araw na likha ng Diyos, lalong-lalo na para sa ating mga kababayang umaasa at sa sapat na supply, tuloy na supply ng bigas, lalo na yung mga abot kayang presyo ng bigas, lalo na itong talagang dinudumog ngayon, itong 20 pesos na kada kilo ng bigas. Pero sa mga panahon ngayon, tulad ng mga bagyo, habagat, mga kalamidad, isa ho talaga sa mga ahensyang binibigyang direktiba ng Pangulo na magbigay tulong agad sa mga local government units para sa kanilang konstituente ay ang National Food Authority. Kahit nasa linya na po natin ngayon ang ating administrator ng National Food Authority, walang iba kundi si Administrator Dr. Larry Lacson. Administrator Lacson, magandang umaga po. Si Ray Sampang ito sa programang Global na Tayo. Hi, good morning Ray at magandang umaga sa lahat ng ating mga kababayan. Sana iligtas ang lahat. Opo, maraming salamat Administrator sa pagpapaunlak po ninyo dito sa ating programa. So, let me start by asking, gano'n na po ba karami ang na-release na rice tulong ng NFA sa ating mga local government units ngayong panahon? Makaka-6 na araw na yata tayo tuloy-tuloy na dilubyo ng bagyo at ng habagat, Administrator. Oo, I can go to details, no? Katulad yung sa Palawan, sa probinsya at sa syudad, nakapag-release na tayo ng 500 bags dyan. Sa Bicol, 1,400 sa DSWD sa Region 5. Merong 6,000 dito sa NCR, sa local government units, no? Nag-release na tayo dyan. Dito sa Region 3, patuloy hanggang bukas makukumpleto yung ating 31,680 bags na ni-request ni DSWD for their positioning and paggawa ng mga food packs, no? Aside from that, may additional request si DSWD ng 21,000 bags. So roughly mga nasa na yan, 35,000 bags pati na yung sa DSWD. Alright. So, do we have enough supply ng NFA rice to distribute, Administrator? Marami po tayong bigas, no? Marami tayo, puno po ang ating mga stocks at ready ang ating mga tauhan nationwide na tumugon sa mga LGUs at relief agencies, no? Kasi kami kasama tayo sa relief operation, part of relief operation, kahit bumabagyo, kahit i-suspend ang mga trabaho, nasa opisina po ang ating mga tao. Okay. Kasi meron pa tayong bagyong Emong, at tapos meron pa itong Dante, sabi nga po ng Pag-asa baka magkaroon pa ng, hindi naman sinasabi, pero ang pinapangambahan baka magkaroon ng Fujiwara effect, maghilahan itong dalawang bagyong ito. That would mean a longer stay nitong lagay ng sama ng panahon. Actually, dito po sa Northern Luzon, kanina kausap lang natin yung ating kapatid na himpilan sa Radyo Pilipinas Lawag, yun din ang pinapangambahan nila. At I think sa La Union, nararamdaman na po ang hagupit nitong bagyong Emong. Pero may mga nakapreposition na po ba tayo, yung ating mga NFA warehouses para dito sa Emong, Administrator? Ray, alam mo, bago pa man dumating itong mga bagyong ito, no, naka-preposition na talaga ang ating mga stocks at yun naman talaga ang trabaho ni NFA, ihanda ang mga bigas, no, sa lahat ng branches or warehouses sa buong Pilipinas, no, para pagdating ng mga ganitong kalamidad, ready tayo. At natutuwa naman tayo na
ito, nakaka-respond tayo sa mga kailangan ng ating mga local government units. Kung ma-recall natin, kahit last year, sunod-sunod ang bagyo, no? But hindi tayo nagkulang last year at napunan natin lahat ng mga pangangailangan nung last year na sunod-sunod ang bagyo. Ito, parang, kumbaga, Ray, hindi na tayo bago sa ganitong sitwasyon na nagkakasunod-sunod ang bagyo. At pinagmamalaki naman natin na pinaghandaan natin sa National Food Authority yung mga ganitong sitwasyon. Wala naman tayong nasira, na damage ng mga warehouses, Administrator? So far, no, sa ngayon, no, wala pa akong natanggap na report na may na-damage sa ating mga stocks or mga properties natin. But meron tayong 2 bodega na binaha, pero yung compound, not the bodega itself, no? Yung compound natin sa San Jose, Occidental Mindoro, binaha yan, dahil medyo mababa na yan, yung compound na yan. Pero yung mga warehouse natin, elevated naman yan, so walang nasirang stocks yan. At saka itong warehouse natin sa Valenzuela, binaha din yan, pero hindi naman ganun kataas. Sana hindi na magtuloy-tuloy ang ulan. Medyo low-lying din kasi ang Valenzuela. Pero nakasecure naman ang ating stocks. Naka-elevate po yan. Alright. Sasamantalahin ko na yung pagkakataon, Administrator, itong ating panayam sa inyo. Lalong-lalo na, hingi kami ng update tungkol dito sa hakbang ng NFA at ng Department of Agriculture laban dito pa rin sa mga rice trader dahil lumabas yung mga balita nitong mga nakalipas na araw bago pa itong pananalanta ng bagyong ito at sa habagat. Nung una, 8 pesos kada kilo ng palay ang binibili. Tapos may lumabas, 5 pesos na lang. May katotohanan ba ito, Administrator? Ay, yung 5 pesos, mukhang wala pa kaming na-monitor dyan. Pero meron na kaming narinig few days ago na 6 pesos pero pinapa-verify pa natin. Kasi ang ating mga field walang namomonitor na ganyan. So siguro sabi ko nga kasi napakaraming layer Ray. Pwedeng sa barangay level, INT yung kausap, yun ang nagsasabi ng 5. Tapos pag medyo dumating na sa medyo malapit sa bayan, meron pang another consolidator, may buying station pa. So medyo ang daming layer. Kami ang namomonitor namin 10 pesos, 9 pesos. Yun yung sa mga trader, no? Whether that's the first touch ng ating mga magsasaka, baka hindi. Kasi ang first touch lagi yan, Ray, alam mo, yung mga ahente. Yes, so, kanya medyo yung ahente, piso-piso pa yata ang niyan, no? Kita. So, kanya ganong nadidepress. Pero it's really tingin ko isa sa mga pinakamababang presyo na naranasan natin ako mismo, no? Medyo mababa talaga ngayon ang presyo at ito naman ako personal kong opinion, tingin ko talagang napakarami ng imported na ini-import ng private sector, no? Kasi hindi naman government ang nag-i-import. Liberalize na tayo. That's why ang laki ng pasasalamat namin na pag-uusapan muli itong RTL at ayusin para hindi na dumating tayo sa mga ganito pang klase ng sitwasyon. Nakakaawa ang ating mga magsasaka at ang gobyerno wala naman po halos magawa dahil wala naman po tayong ngipin o wala tayong regulatory power para sawatahin yan or hindi man lang natin makontrol ang importation. Darating at darating. Wala pong magawa ang kasi liberalize. So yung mga ganun pong bagay, kitang-kita na po natin. Sana po, nagpapasalamat na kami at ito'y tinututukan ngayon ng Kongreso at ng Senado, itong revision ng RTL. Yes, yan. Yung revision ng RTL, Rice Tarification Law. So, ganang opinion po ninyo, Administrator, pabor na kayo talaga na itaas itong taripa na pinapataw sa mga imported rice dahil ngayon nasa 15% lang ito. So kumbaga pabor kayo dito sa inyong sariling opinion, pabor na kayo itaas ito. Tama Ray, sa sarili kong opinion, kailangan na itong itaas, ibalik, no? Para at least man lang medyo maano yung pressure na napakababa, pababa ang pressure dapat kung itaas mo yan, at least yung mga imported magmahal ng kaunti, at least makaapekto man lang sa merkado. 35, ibalik sana sa 35. Pero we will leave it to syempre sa national, I think it's a committee, coordinating council, no? Diyan sa price na yan. So hintayin natin, sana nga. Tingin ko ang department ay positibo rin na itaas yan. Alright.
Okay. Pero Administrator, siguro huling katanungan ko na lang dahil syempre bumabagyo, ilang araw nang bumabagyo, na apektuhan ng malaking bahagi ng ating mga agricultural regions, lalo na yung mga rice producing regions natin dito sa Central Luzon, sa Northern Luzon, sa Nueva Ecija, Bulacan, at maging sa Visayas. Paano makakatulong? Kasi ang panapangambahan ko dito, baka pagsamantalahan na naman ito ng mga rice trader, Administrator. Paano makakatulong ang DA at ang NFA para maproteksyonan ng ating mga magsasaka? Tama yan, Ray, no? Pwedeng pagsamantalahan na naman ulit ito, no? Ang Department of Agriculture ay nagsabi na I think almost $500 million pesos ang iniada at kinakasa nilang assistance, no? On the part of the National Food Authority naman, ito nga, supposed to be ngayong ito kasi mag-aanihan may nauunang pangilan-ilan nag-aanihan. Pinaparash ko yung ibang mga bodega na hindi pa dapat buksan dahil inaayos pa, pero papabuksan ko para lang may ma-absorb pa kami, no? Dito sa mga harvest ng ating magsasaka. Kumbaga, kahit konti lang makaibsan doon sa lugar na yon kapag binuksan namin, may kahit paano mayroong pwedeng puntahan ng ating mga magsasaka. Pero yun nga, sinasabi ko, Ray, puno pa rin ang aming mga bodega, kundi pinipilit lang namin itong mga pinaparepair namin, ma-open ng mas Okay, sige po. Well, yun yung mga hakbang na ginagawa ng gagawin ng National Food Authority at ng Department of Agriculture dahil siyempre nangangamba tayo, hindi lang ako, kundi yung iba nating mga kababayan. Ayan, sige. Administrator, go ahead po. Administrator, sige po. Nakati yung linya natin. No? So, ang ginagawa natin, yung ating mga pina-repair na warehouses na kahit hindi pa dapat buksan, pinipilit nating papabuksan itong iba para at least kahit paano, meron pa tayong ma-absorb sa ating mga magsasaka. Alam mo, itong pagdating ng bagyo, hindi na, of course, any bagyo or calamity is not welcome, no? But mabuti na lamang kahit paano, dumating ito ngayon na hindi pa kasagsagan ng anihan, na sana, no? Kasi yung iba kakatanim lang, yung iba kakapunla lang, kaka-transplant pa lang, yung iba naman nasa vegetative stage. So ito, pag nasa vegetative stage yan, mabahaman yan ng but hindi man nang tumagal, makaka-recover pa yan eh. Yun yung medyo positive side of it, na hindi pa talaga sagsag ng anihan. Kung ito'y dumating sagsag ng anihan, talaga namang medyo magkakaroon ng epekto sa ating supply yan, no? Ang maganda nga lang dito ay ang inyong National Food Authority ay nakapaghanda at puno ang ating mga bodega na pwede nating huguting bigas kung kinakailangan. Alright. With that, Administrator Lacson, maraming salamat po sa oras na ipinagkaloob niyo dito sa ating programa, sa ating himpilan. As usual, our appreciation sa inyo pong dedikasyon sa trabaho at public service kasama ng buong National Food Authority. Maraming salamat po, Dr. Administrator. Salamat po at magandang umaga po sa ating lahat. Ang ating pong National Food Authority Administrator, Dr. Larry Lacson, dito pa rin sa ating programang Global na Tayo dito sa Radyo Pilipinas World Service. Magbabalik po kami makalipas ang ilang paalala. This is a public service announcement. Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin, Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa. This is a public service announcement. From PBS, Presidential Broadcast Service and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order No. 37 Series of 2022. Sa panahong may bagyo, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na may nakataas na Tropical Cyclone Wind Signal o TCWS number 1, 2, 3, 4 at 5.
Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang TCWS ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa TCWS, ngunit nakararanas ng malakas na hangin o ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. Calling all runners out there. Ipakita ang pagmamahal sa inang bayan at soberanya. Halina't makilahok sa takbo para sa West Philippine Sea 2025 sa Quirino Grandstand, Manila sa darating na July 27, 2025. Mayroon itong tatlong kategorya, 3K, 5K, at 10K. Race shirts are provided to all registered participants. Hayaan ang mga yabag ng ating mga paa ang maging simbolo ng nag-aalab na pagmamahal at pakikibaka para sa West Philippine Sea. Para sa registration at karagdagang detalye, bisitahin ang official Facebook page ng Philippine Information Agency. Isang mensahe mula sa PIA at ng himpilang ito. Alright, at kayo po bumabaybay na tayo sa huling bahagi ng ating episode ng Global na Tayo dito pa rin sa Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po yung lingkod, Ray Sampang. Okay, well, boxing. Yan. Katatapos lamang, di ba? Last week. Last week ba? Yung laban ni Manny Pacquiao, laban kay Barrios. And ang decision doon is majority draw. Bakit ko binabanggit itong boxing? Bakit bigla napasok ang boxing dito sa Global na Tayo? Sapagkat itong si PNP Chief General Torre at si acting Davao City Mayor Baste Duterte, tama ba? Baste, no? Duterte. Mukhang magkakaroon yata ng boxing exhibition. Yan. Well, kasi tinanggap na po kasi ni PNP Chief General Torre itong hamon ni acting mayor ng Davao City, si acting mayor Sebastian Duterte. Tama ba yung full name niya? Sebastian Duterte, o mas kilala sa tawag na Baste, no? Duterte yung hamon. At sabi nga ni PNP Chief Torre, mas magandang gawin ng weekend. Mas magandang gawin ng weekend. At naku, talaga naman gagawin ng weekend. At itong boxing match na ito, nakikita po ni General Torre na magandang pagkakataon para makapag-raise ng pondo para makatulong sa ating mga kababayan na nasa lanta ng bagyo at ng habagat. Well, okay, sige. Parang charity event sa boxing match, charity event sa pagitan ni PNP Chief General Torre at ni acting mayor ng Davao City, Baste Duterte. Paano ba nagsimula yan? Yun nga po, nagsimula ang boxing issue na yan sa pagitan ng dalawa dahil sa hamon doon sa naging statement ni acting mayor Baste Duterte na tinanggap naman ni General Torre. Pero sabi nga ni General Torre, magandang pagkakataon nito para makapag-raise ng pondo, makalikom ng pondo para magamit sa relief operation sa pagbibigay ng tulong sa mga naapektuhan ng bagyong Krising, ng habagat, at nararanasan natin ngayon si Emong at saka si Dante at yung pang iba. Well, sino kaya undercard nila? Kasi di ba merong main event. Main event sila eh. Si PNP Chief Torre tsaka si acting mayor Baste Duterte. Sila yung main event. Ngayon, sa bawat main event, merong mga undercard. Isa o dalawang undercard. Sino yung unang undercard? Sino yung unang undercard? At saka sino yung pangalawang undercard? Alam nyo, natatawa lang ako kasi pasensya na po kayo. Ako hindi ko maseryoso itong balitang ito dahil unang-una, I don't want to see both both officials na magkasakitan. There's no need na magkaroon ng pisikalan, 'di ba? Although sabihin mo bang yan for exhibition lang. Sabihin na natin for exhibition at to raise funds. I think there are other ways to raise funds
kesa makita natin nagkakasakitan. Kasi kung minsan yung exhibition, minsan lumalagpas sa exhibition, nagkakaroon ng totohanan. Ano? Parang ganun. Siyempre, alam naman natin ang history ng pamilya Duterte kay PNP Chief Torre. Dahil po sa naging pag-extradite at pagpapadala kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa The Hague para humarap sa International Criminal Court. Ano? Yan. At siyempre yung mga naging aksyon ng PNP habang isinasakay sa eroplano patungong The Hague ang dating Pangulong Duterte. So there is this notion, or there is this traces of grudge. Siyempre, hindi natin maaalis yun. So ibig sabihin, wag naman sana, wag niyo na kung ano man, wag na nating anuhin yan. Siguro for entertainment purposes, mapatawa tayo, ma-lift ang ating mga spirits sa likod ng nararanasan nating kalamidad. Siguro, pwede. Pero, I don't want to see, on my own personal opinion, on my own personal view, hindi magandang makita ng publiko na magkasakitan ang dalawang opisyal. One from the Philippine National Police and one from the local government, of course, sa ang ating acting mayor ng Davao City, Baste Duterte. Okay? Sige. Pero marami nag-aabang yan. Marami nag-aabang. Sa totoo lang, may pustahan na nga ako naririnig eh. What is the odds? Di ba? Yung mga odds, no? 2-1, 3-1. Talaga naman. Ano po? O hindi, ano yan ha? Hindi kasama sa online gambling yan ha? Wag okay, sige. Well, patuloy pa rin tayong nakaantabay dito sa mga aganapan. Ano po? Lalo na dito sa mga aktibidad ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., dito sa orientation briefing na kanyang dinaluhan kasama ang iba't ibang ahensya ng gobyerno maging ng mga local government units para po dito sa assessment, sa pagmomonitor at mga plano para po matulungan yung ating mga kababayan na makabangon dito po sa nagiging patuloy na epekto ng mga bagyo at ng habagat. Ulitin ko po, 2 bagyo ang binabantayan dito sa inyong inang bayan sa Pilipinas. Isa yung bagyong Dante, na medyo malayo-layo na muna yung Dante eh. Pero ang malapit is yung Emong. Okay, yung Emong. Yung Emong kasi nandito po sa may bahagi ng Northern Luzon. Alright? Tulad nga po ng naging report ni Jude Pitpitan kanina, nananalangin ang ating mga kababayan sa Lawag at maging sa Northern Luzon na sana wag magkatotoo yung nagiging ang nakikita na baka umatras itong bagyong Emong dahil magkakahilahan sila nung bagyong Dante. That means mas malaking pinsala, mas malaking pagbaha at epekto sa kabuhayan ng ating mga kababayan. Hindi lang sa Northern Luzon, kundi sa malaking bahagi po ng bansang Pilipinas. Sa ngayon lamang po, hanggang ngayon, tulad ng sasabihin ko sa mga nakikinig sa atin sa ibayong dagat sa ibang bansa, hanggang ngayon po, araw ng Huwebes, nagsimula ng Martes, pero ngayong araw ng Huwebes, walang pasok sa ating mga paaralan. Wala, cancel lahat ang face-to-face classes sa private at public. Kasama na ang college level. At kasama na rin ang mga trabaho, suspendido ang mga trabaho sa mga government agencies, particular dito sa National Capital Region. So there is a disruption. Pero itong mga frontline services tulad ng Department of Health, ng ating mga ospital, ng Bureau of Fire Protection, ng PNP, ng mga sa Malacanang at sa iba pang mga ahensya na talaga nagbibigay ng frontline services, tuloy-tuloy pa rin po sila sa kanilang mga serbisyo. Tulad dito sa broadcast, sa radio broadcast, sa TV broadcast, hindi po kami tumitigil maski na may bagyo, maski naharangan pa kami ng taas na dibdib ng baha, hanggat kaya po naming tumawid at hindi naman malalagay sa peligro ang aming buhay, kami po ay magsisilbi, magdadala at maghahatid ng impormasyon sa abot po ng aming makakaya. Okay? Kaya't tuloy-tuloy pa rin tayo. Di lang natin alam kung anong magiging mga sitwasyon sa mga susunod na araw, particular bukas, Friday, oras dito sa Pilipinas. Pero ang alam ko, ang naging pagtasa po kasi ng Pag-asa
doon sa kanilang mga naunang weather bulletin. Maaari po kasi lumabas itong isang bagyo itong Sabado. Sabado pa. So, maaari pang maramdaman ang mga pag-ulan at ang habagat hanggang Saturday. Alright? Sige po. At habang inatabayan na natin na ilan pa natin makakapanayam, dumako muna tayo sa ilan pang paalaala. This is a public service announcement. Alamin, ito ang walang pasok guide batay sa DepEd Order number 37 series of 2022. Sa panahong walang bagyo pero malakas ang pag-ulan, automatic na walang pasok for all levels sa mga lugar na kasama sa orange at red rainfall warning ng Pag-asa. Automatic suspended naman ang klase at trabaho kung ang heavy rainfall warning ay inilabas sa oras na nagsimula na ang klase. Para sa mga lugar na hindi kabilang sa heavy rainfall warning ngunit nakararanas ng malakas na pag-ulan, nakadepende kay Mayor o kay Governor ang desisyon sa suspensyon. Tandaan, sakop lamang ng DepEd order na ito ang levels K-12 sa mga pampublikong paaralan, ngunit may option naman ang mga pribadong paaralan, state or local universities and colleges na sundin ito. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Pilipinas. This is a public service announcement. Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. This is a public service announcement. Public service announcement From PBS, Presidential Broadcast Service, at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko 738. Alright, tayo po iwabay na sa nalalabi pang mga bahagi ng ating programang Global na Tayo. Dito pa rin po sa inyong himpilang Radyo Pilipinas World Service. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Ray Sampang. At later on sa ating programa, ito, aalamin naman natin ang kasalukuyan lagay ng panahon, lalo na pagmumonitor natin dito sa dalawang bagyo, kay bagyong Emong at dito kay bagyong Dante, at yung isa pang ika nga nasa labas ng ating Philippine Area of Responsibility. Ano yan? At dahil sa mga pagbabantay na sa mga bagyong yan, hindi po kundi mga kasi mahigit sa isa ang bagyong binomonitor natin. Ang Office of Civil Defense kasama ang Armed Forces of the Philippines ay mas lalong pinalakas ang kanilang mga hakbang para po sa tinatawag na Joint Disaster Response Operation, habang tayo ay nakararanas na tinatawag na overlapping na mga threats mula po dito sa tropical storm na si Dante at si severe tropical storm Emong, na nagpapalakas din na tinatawag na habagat o tinatawag na southwest monsoon. Alright, sige. Tuloy-tuloy pa rin po tayo dito sa ating programa at antabayan na lamang po natin itong ating pagkikipag-ugnayan sa ating Weather Bureau sa Pag-asa. At syempre, ito pong pagkilos ng Office of Civil Defense maging ng Armed Forces of the Philippines ay sa direktiba na rin po ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. At sabi nga po ni Secretary Teodoro ng ating Department of National Defense, itong mga direksyon na direktiba na inilabas ni Secretary Teodoro napakalaking bagay para matiyak yung synchronized na operation sa pagitan ng militar at ng civilian agencies, lalong-lalo na pagdating po sa tinatawag na rapidly evolving emergencies. Kaya tuloy-tuloy po tayo dito sa ating programa. Nasa linya na po natin ng komunikasyon ang ating Weather Bureau sa Pag-asa. Alamin natin ang pinaka-latest na sitwasyon at tingnan natin kung ano pa yung mga forecast hanggang mamayang gabi. Ano bang aasahan natin hanggang mamayang gabi papunta ng araw ng Biyernes. Nasa linya po natin ang komunikasyon ng ating weather specialist mula sa Pag-asa. Walang iba kundi si Mr. John Manalo. Sir John, magandang umaga. Si Ray Sampang po ito sa programang Global na Tayo. Magandang umaga din po sa ating po mga taga-subaybay. Alright, Sir John, ano na po ang pinaka-latest sa pagmumonitor natin dito sa bagyong Emong at sa bagyong Dante? Si
bagyong dati ay patuloy pa po na nag-move pa northwest, papalabas ng Philippine Area of Responsibility. Mamayang gabi, inaasahan natin na nasa labas na ito ng ating PAR. Pero itong si Emong, kaninang alas 8 ay mas nag-develop pa sa mas malakas na kategory ng bagyo from severe tropical storm. Ngayon ay ito ay nasa typhoon category na. At dahil nga po dito, ay meron tayong mga nakataas na signal numbers. 3, 2, and 1. Alright. Opo, if I may mention po, no? Sige po. Nakataas tayo signal number 3 dito sa northern portion ng Pangasinan, western portion ng La Union, southwestern portion ng Ilocos Sur. Signal number 2 naman, dito sa Ilocos Norte, natitirang bahagi ng Ilocos Sur, natitirang bahagi ng La Union, central portion ng Pangasinan, Apayao, Kalinga, Abra, Mountain Province, Ifugao, Benguet, Babuyan Islands, north and western portion ng mainland Cagayan at Nueva Vizcaya. Signal number 1 naman, dito sa Batanes, natitirang bahagi ng Cagayan, western and central portion ng Isabela, natitirang bahagi ng Nueva Vizcaya, Quirino, natitirang bahagi ng Pangasinan, northern and central portion ng Tarlac, western and central portion ng Nueva Ecija. Okay. So that is, yan pong nababanggit yung informasyon as of 11:50 ng umaga, ngayon as we speak. Pero mamayang, Yes po, mamayang mga gabi po, mga around 10 or 11 ng gabi, going to Friday, where do we expect na papunta itong si Emong? Papuntain po ito sa Ilocos region. Babaybayin niya po yung kalupaan natin doon at mas malaki yung nakikita natin na mamayang gabi, posible na po ito na mag-landfall. Okay. Ibig sabihin, opo, yes sir. Landfall. Where specifically siya magla-landfall mamayang gabi? Dito po yan sa northern part ng Ilocos Sur, o kung hindi naman po ay dito sa southern part ng Ilocos Norte, but along that way po. And this one is nasa typhoon category na, di ba? Yes po, opo. Alright. So, May posibilidad naman po na mas humina siya pag magla-landfall na. merong mga nagtataas sa Sir John, na baka magkaroon daw ng Fujiwara effect dahil dito sa Bagyong Dante at si Emong. Do you see that happening? May chance ba mangyari yon? Actually, nangyari na po siya kahapon. Uy! Kaya kung mapapansin natin, yung truck nitong si Emong, no, ay medyo weird. Kahapon yung truck niya ay pababa, pa southwest. And then ngayon, ay pa northeast na, parang nag-curve siya. And yun po yung isa sa mga sign. And then pumasok naman siya sa criteria ng Fujiwara na within the distance ng dalawang bagyo na halos same intensity within 1,400 kilometers yung distance nilang dalawa. At kahapon nakita natin na nasa 1,100 kilometers po yung pagitan nilang dalawa. So, mamayang gabi, of course, yung nabanggit mo, no, Sir John, ngayong umaga, yung mga lugar na maapektuhan at yung mamayang gabi. Pero, ibig sabihin, pagpasok ng Friday, ramdam pa rin natin siya, itong bagyong Emong na ito. Hindi ba ito, lalagari ba ito sa Region 1, Region 2, maging sa Region 3, kung hihilahin siya ng Emong, ng Dante? Hindi naman na po. Malayo na po itong si Dante. At nagiging, habang lumalayo naman po ito, nagpo-progress pa rin. Ibig sabihin, tuloy-tuloy lang yung pa-northeast na movement nitong si Emong. Alright. So, kamusta naman ang kalagay ng Visayas at Mindanao? How are they affected dito kay Emong? Sa ibaba po kasi nitong si Emong, yung southwesterly winds ay mas lumalakas. Ibig sabihin, yung influensya niya sa habagat, ang nangyayari po dito, ay nagkakaroon tayo ng mga kaulapan na nagdadala ng mga pagulan, lalo na sa western part. Dito sa western Visayas, meron din tayong mga pagulan dito sa western part ng Mindanao, particular na dun sa Zamboanga Peninsula. Alright, sige. So, siyempre, nakalabas na rin ang anunsyo para sa ating mga sasakyang pandagat na hindi dapat lumayag. Opo, meron po tayong nakataas na gale warning ngayon. Yung western part po ng Central Luzon, Northern Luzon at Southern Luzon. May specific po tayo na mga coastal areas doon na naka-raise dito sa ating gale warning. Posible po na umabot ng 4.5 meters yung ating mga alon. Kaya hindi po natin ini-encourage na maglayag yung ating mga kababayan. Okay. So, gaano karami na ang binagsak na ulan nitong si Emong? Itong si Emong po, noong mga nakaraang araw, maabot po ng mga 200 millimeters yung mga pag-ulan natin, lalo na sa western
side ng ating bansa, particularly na sa Zambales. At may mga specific stations din tayo na gano'n yung na record. Kapag ganun po na amount ng mga pagulan, widespread na mga pagbaha yung posible po. In accordance po, meron din tayo kasing weather advisory na nakalabas na kung saan nakalagay doon yung mga probinsya kung saan makakaranas sila ng mga ganong amount ng rainfall. Okay, sige. So, nako, ano bang maaari mong i-anunsyo o advice sa ating mga kababayan, lalo na dyan sa mga area na talagang hahagupit nitong si Bagyong Emong? Opo, hanggat maaari po ay wag po tayong susulong o lulusong sa baha. At kung hindi naman po maiiwasan ay mag-ingat po tayo. Also, yung dadaanan po ng bagyo, may kalakasan po yung hangin na dadalhin nito. Kaya kung yung mga bahay natin ay gawa sa mga light materials, ay ngayon po yung time natin para i-enforce ito para hindi po madagdagan yung further na mga damages na pwedeng dalhin nitong si Bagyong Emong. Ganun din naman po, i-anticipate natin. Kung bahain yung lugar natin, paghandaan natin na isipan na natin ng plan A, plan B para maiwasan yung further damage sa mga appliances natin. Kung kailangan natin itong itaas na lugar para pag bumaha ay hindi tayo mamumroblema on the spot. At yan po yung mga paalala na iwasan lumusong dahil sa health concern din po, no? Bukod dun sa minensyon natin na delikado, ay may mga nakakabit po dyan ng mga diseases. Alright, maraming salamat Sir John sa oras na pinagkaloob mo sa amin, and of course, stay safe din kayo sa Pag-asa. Maraming salamat. Salamat din po. Ang ating pong weather specialist mula sa Pag-asa, Sir John, si Sir John. Okay, maraming salamat. Sir John Manalo. Yan. At sa pamamagitan po ng ating panayam na yan sa Pag-asa, muli po ang aming paalala sa ating mga kababayan na nandito at nanonood at nakikinig sa atin sa Pilipinas. Mag-ingat po tayo. Paulit-ulit po namin sinasabi, lalo na yung mga magulang, bantayan naman ninyo yung inyong mga anak, yung mga chikiting, lalo yung mga teenagers dyan. Lalo na si Jerome. Si Jerome, mahilig maligo sa tubig ba si Jerome? Nung bata pa siya, nung kabataan niya, talaga nagdulublob sa tubig ba? Buti na lang na-outgrow niya na yung ugali. Kasi bakit? Marami kasing sakit na pwede makuha sa tubig baha. For example, leptospirosis. May paalala na po ang Department of Health. Actually, inaasahan nila na tataas ang kaso ng leptospirosis sa mga susunod na linggo. Dahil nga po dito sa paglusong ng ating mga kababayan sa tubig baha na hindi naman talaga maiiwasan. Pero marami pa rin tayong mga kababayan na hindi ko maintindihan kung bakit kinakailangan pa nilang gawing playground ang tubig baha. Karamihan mga kabataan. Napakadelikado po ng sakit ng leptospirosis. Mataas ang mortality rate ng sakit ng leptospirosis, lalo na kapag hindi naagapan. And of course, dapat bantayan din natin pagkatapos po ng mga bagyo, pagkatapos humupa ng mga baha, mag-iiwan niya ng mga stagnant na mga tubig sa kalsada, sa bubong, sa alulod, sa inyong mga lalagyan, sa mga kanal. Anong susunod dyan? Dengue. Ayan. So mag-ingat po tayo, yung mga local government units natin, yung mga barangays natin, sa panguna ng mga barangay captain, gamitin natin yung tupad program pondo para maatasan, mabigyan ng sweldo yung mga dapat maglinis ng mga kanal, estero, para hindi maipon ng tubig. Kaya nga may tupad sabi nga ni Secretary Benny Laguesma, kaya nga pinupondohan yung tupad program for that particular mission. Okay? Yan, para maiwasan po yung pagkalat din ng sakit ng dengue at yung leptospirosis. Kasi ang leptospirosis po hindi naman kagad magmamanifest yan May incubation period po ang leptospirosis. So, pero inaasahan na po ng DOH na tataas ang bilang ng mga sakit ng leptospirosis dahil sa pagbaha. And of course, yung ating pong pag-iingat, yung mga coastal areas natin dyan sa Northern Luzon, lalo na sa Eastern Seaboard ng Northern Luzon, kung saan nandiyan ngayon itong bagyo si Emong, yung mga coastal areas po natin, kung kinakailangan po kayo mag-evacuate na po kayo. Huwag na po kayong matigas ang ulo. Kasi ang bahay, kahit na sabihin na natin, sabihin natin kahit na kubo lang yan, alam kong bahay nyo, tahanan nyo, hindi nyo maiwanan. Pero ang bahay po kahit paano na itatayo ulit. Pero kapag ang buhay ng isang tao nawala, hindi nyo na pwedeng ibalik. Ganun po kahalaga ang buhay ng isang tao. Okay, maraming salamat po sa inyong pagsubaybay dito sa inyong programang Global na Tayo. Sa ngalan po ng ating mga nakaagapay, nakatuwang sa Master Control, of course si Milo Janela, sa Warka, si Hero, sa ating live audio streaming, si Leo,
And of course, ang ating production team, ang mag-tandem, si Mr. Jerome Toledo, ating producer, at ang ating executive producer ng Global na Tayo, si Miss Stephanie Stephanie Vicente. Na lagi akong nagkakamali. Na yun, bakit kaya? Maraming salamat po sa inyong pagsubaybay. Pero bago ko tuluyang magpaalam, please like, share, follow, and subscribe ang aming mga social media platforms. Ang aming Radyo Pilipinas World Service Facebook page, paki-like and follow. Ang aming YouTube channel, paki-subscribe. And of course, ang ating live audio streaming, paki-download po sa inyong mga cellphone, mga laptops, and desktop. Again, maraming salamat po. Ako po yung lingkod, Ray Sampang. Samantala, sa pagpamamaalam natin na ito sa edisyong ito ng Global na Tayo, tayo naman na ay kakawing sa ating kapatid na himpilan na Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, para sa isinasagawa naman nilang habagat coverage ng integrated news media natin. Maraming salamat po at ingat po tayong lahat. Handog ng Radyo Pilipinas World Service ang programang Global na Tayo. Pag-uusapan, hihimayin, aalamin ang mga isyung pinag-uusapan ng bayan at dadalhin sa pandaigdigang plataforma. Global na Tayo, talakayang hindi lang pambansa, bagkus pang global community pa. Global na Tayo, dito sa Radyo Pilipinas World Service, ang online digital station ng Pilipino, saan man sa mundo. Tara na, Global na Tayo.